Nasaan nga ba si Jesus bago likhain ang mundo? Nang pasimula ay nalikha ng Diyos ang buong kalawakan. Ang mundo ay wala pang anyo at wala pang laman. Ibig sabihin, bago ang mga bagay na ito ay wala pang umiiral bukod sa Diyos. Kaya't ang tanong ng marami, nasaan nga ba ang Diyos bago niya likhain ang lahat? Una, mahalagang maunawaan natin na ang Diyos ay hindi limitado sa ating kaalaman. Siya ay labas sa oras at sa kalawakan. Siya ay umiiral kahit wala pa ang lahat ng nilikha. Sinabi nga ni Jesus, "Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas." Kaya't ang tanong, nasaan si Jesus bago at habang nililikha ang lahat? Alam mo bang ang sagot sa katanungang ito ay ipinahayag mismo sa atin ng ating Panginoong Jesus? Kaya't samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na ito upang malaman natin ang eksaktong kalagayan at larawan ng ating Panginoon ng araw na likhain ng Diyos ang lahat at ang katunayan na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa sulat ni Apostol Juan. Ito ay tumutukoy sa panalangin ng ating Panginoong Jesus sa Ama, kung saan ipinahayag ni Jesus ang kanyang orihinal na kalagayan bago pa likhain ang lahat. Ang panalangin ay hindi lamang isang komunyon sa Diyos. Ito ay malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos at ito ay isang gawain ng pagpapahayag ng sarili. Kaya't sa panalangin ni Jesus na ito ay mararamdaman mo ang totoong nilalaman ng kanyang puso. Basahin natin ang sulat sa John chapter 17 verse 1-5. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, "Dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kaniya, sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig." Ano ang iyong napansin sa huling bahagi ng panalangin? Sinabi ni Jesus na, "Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig." Malinaw na ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay ang kaluwalhatiang taglay na niya sa piling ng Diyos bago pa man likhain ang daigdig. Ang mataimtim na panalangin ay tunay na nagpapahayag ng totoong nilalaman ng puso. Kaya't ipinaunawa sa atin ng Panginoong Jesus ang kanyang mithi, totoong layunin at ang nakabibighani niyang puso na lubos ang kababaan at pagmamahal sa ating lahat. Ang sulat ni Apostol Juan ay nagbigay sa atin ng pambihirang pagkakataon upang masilip ang totoong katangian ni Jesus bilang Diyos at ang kaniyang bukal na puso. Sa panalangin ding ito ng Panginoong Jesus ay tinukoy niya ang iba't ibang bagay na magtuturo sa atin tulad ng patungkol sa kanyang kaluwalhatian, paniniwala, ang kalawakan, kababaan at pagmamahal. Tinukoy din niya ang malalim na relasyon niya sa Ama na umuugnay sa kanyang kalagayan bago at pagkatapos ng paglalang sa buong kalawakan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang." Sa bersikulong ito, pinahayag ng Biblia na hindi nag-iisa ang Diyos sa araw ng paglikha. Ang Trinity ay misteryo sa lumang tipan, subalit ito ay pinahayag sa atin sa bagong tipan na tumutukoy sa Diyos Ama, sa Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, na mahigpit ding itinuturo ng Biblia bilang iisang Diyos sa tatlong persona. Ngayon, masasabi natin na si Jesus ay tunay na kasama ng Ama sa araw ng paglikha. Ang sabi ni Jesus, "Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig." Nang salitain ito ni Jesus, ipinahayag niya sa atin na siya ay kasama ng Ama sa araw ng paglikha. Ang pagbaba ni Jesus mula sa pagiging Diyos. Ito ay mas mauunawaan natin kung ikokonsidera din natin ang katotohanan na si Jesus ay bumaba mula sa kanyang kalagayan ng kaluwalhatian upang ipanganak bilang isang tao, upang siya ay magkaroon ng kamatayan at upang maging posible ang katubusan ng ating mga kasalanan.
na mababasa natin sa Pilipos chapter 2 verse 6 to 8. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito ay matinding sakripisyo at kababaan dahil kinakailangan niyang bumaba sa anyong alipin dahil imposible na mamamatay siya sa orihinal niyang kalagayan. Katunayan, ito talaga ang dahilan kung bakit hindi siya tinanggap ng Israel dahil ang inaasahan nilang Mesyas na darating ay ang mag-aalis sa kanila sa pagkaalipin sa Imperyong Roma. Ang inaasahan nilang Mesyas ay isang political leader katulad ni King David na magpapalaya sa kanila at magtatatag ng panibagong kaharian para sa kanila. Subalit gaya ng nangyari, si Jesus ay dumating bilang isang simpleng mamamayan. Katunayan, siya ay pinanganak sa isang sabsaban at lumaki sa bayan ng Nazaret. Kaya hindi sila naniwala na siya ang anak ng Diyos at hindi sila naniwala na si Jesus ay nariyan na bago pa man likhain ng sanlibutan. Subalit malinaw na itinuturo ng Biblia na si Jesus ang ikalawang persona sa Holy Trinity kasama ang Ama at ang Espiritu Santo. Sa bagong tipan, ipinahayag din sa atin ang orihinal na kalagayan ni Jesus. Halimbawa, ang sulat sa John chapter 1 verse 1. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita na tinutukoy dito ayon sa konteksto ay si Jesus na nagpapaunawa sa atin ng kalagayan niya bilang bahagi ng walang hanggang pagka-Diyos bago pa man likhain ng mundo. Ito ay katunayan din na si Jesus ay umiiral na sa kanyang kalawalhatian bago pa man siya ipanganak bilang tao. Katunayan, si Jesus ay aktibo sa araw ng paglikha at sa pamamagitan niya kaya tayo ay nalikha. Ito ay mababasa rin sa John chapter 1 verse 2 to 3. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Si Jesus ay dati ng hari at hari magpakilanman ng kaniyang walang hanggang kaharian. Sa kanyang panalangin sa Ama sa John chapter 17, ang kalwalhatian ng kahariang ito ang kanyang ipinanalangin na muling ipagkaloob ng Diyos. Subalit mahalagang maunawaan din natin na hindi lang ito para sa kanyang sariling kagustuhan, bagamat nanalangin siyang muling ipagkaloob ang kalwalhatian. Ito ay para maluwalhati din niya ang Diyos na kanyang Ama. Ang kalagayan at orihinal na katayuan ni Jesus ay mailalarawan natin sa salitang kaluwalhatian at walang ibang salitang makapaglalarawan. Ang larawan ng kaluwalhatian ni Jesus. Sa aklat ng pahayag, inilarawan ni Apostol Juan ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus na hindi maihahalin tulad sa kanino mang tao. Ito ay mababasa natin sa Revelations chapter 1 verse 12 to 16 na ito ang ating mababasa. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ng isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sakong at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o niebe at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Malinaw na ipinahayag ni Juan na ang nakita niya sa kaluwalhatian ay ang Panginoong Jesus. Mailalarawan natin sa ating kaisipan ang kamanghamanghang kaluwalhatian ni Jesus na nakita ni Juan. Ang kasuotan ni Jesus na hanggang sakong ay sumisimbolo na siya ang ating dakilang saserdote. Ang sabi pa ni Juan na ang kanyang buhok ay kumikinang at kasimputi ng niebe at ang kanyang mata ay parang apoy na nagliliyab at katulad ng description sa Daniel chapter 10 verse 6. Ang katawan niya ay kumikinang na parang topas at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa at kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. Ang pagsasalarawang ito sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesus ay nagbibigay diin sa kanyang nag-uumapaw na kadakilaan bilang anak ng Diyos, na sa sobrang dakila ng nasaksihan ni Juan, siya ay humandusay sa paanan ni Jesus
na parang bangkay. Sa mga oras na iyon, tiyak na napag-unawa ni Juan ang kadakilaan at kaluwalhatiang isinakripisyo ni Jesus sa mga panahong siya ay namuhay bilang isang tao. Isipin natin kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng Panginoong Jesus dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ang pagsasalarawan ni Juan at Daniel ang totoong larawan ng ating Panginoong Jesus bago at pagkatapos likhain ng mundo. Ito ang walang hanggang kaluwalhatian at kadakilaan ng kanyang pagka-Diyos na kanyang itinago habang siya ay lumalakad sa mundong ito bilang anak ng tao upang magkaroon ng katuparan ng plano ng Diyos na kaligtasan para sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at paghahari noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.